Good morning everyone, Daniel's back. So eto na guys, sumaglit ako sa palengke kanina para bumili ng uulamin. Gabi pa lang, iniisip ko na kung anong gagawin kong content kinabukasan kasi homeboy lang si kuya, no? Lagi lang nasa bahay. So eto na nga, nakabili tayo ng dalawang bangus. Samahan nyo kung isasampalukan. Since walang sampalok, gagamit na lang tayo ng sampalok mix, no? Yan, siguro yung gitna ipiprito natin, yung mga tiyan. Tapos yung buntot at ulo, gagawin natin sinampalukan sa pamamagitan ng sampalok mix. Tara, samahan nyo ako! So, madaling sabi, antimano, nadali na nating alisin ang bituka o ang inard ng bangus. Dadalawa lang naman kasi yan, no? Siyempre, nakasalang na rin po ang kawali, no? May konting tubig, dahil alam niya no, kung anong style ni Kuya Daniel, no? Kailangan mo nang i-sterilize bago tayo magprito. Tapos yung the rest, sampalukan ko, no? Sinigang mix nga lang. Tara, samahan niyo ko, guys! So, inuna kong magprito ng 2 piraso para merong konting linamnam at konting mantika lasa pag kumain ka ng sinampalukan o sinigang na bangus, no? Magkasabay po kasi yan, magkaterno. Kaya masarap po ang kain, mainit ang kanin, may piritong bangus at sinigang na bangus. Tara! So, yun nga guys, pag alam nyo at sa pakiramdam nyo ay luto na yung bangus, baliktarin na natin. So, nung nabaliktad, takpan ulit. Having said guys, na magsisinigang tayo for today's video, ayan, samahan nyo ako magluto, no? Ayan, sinigahan natin yung kalan, yung pinagamitan natin at pinagprituhan, yun din ang gagamitin natin. Hindi ko na siya hinugasan guys, dahil alam kong malinis naman yan, no? At yung natirang mga ng pinagprituhan, andyan dyan po. Kasi po, yan ang magbibigay ng linamnam minsan sa sinigang. Ayan guys, lalagyan natin ng isang mangkok na sabaw galing sa nawasa. Dahan-dahan po natin ibuhos, no? Ayan po. Isabay na rin po natin itong kamatis. Palalambutin po natin yan. Siyempre, hindi mawawala po yung bida-bidang sibuyas. Lalagyan po natin ng sibuyas. Yan po ang mag-aalis ng lansa sa bangus, no? Ayan po. Yung iba po, gumagamit po ng luya na which is tama naman po. No? Napakasarap din po merong luya yung sinigang. Minsan try nyo po. So ayan guys, wala tayong sampalok. Ito nang gagamitin natin. Sinigang sampalok mix. Original guys. Isang ganyan po, isang sachet, isang pakete, kung anong tawag niyo dyan, ay siyang aking binubudbud. No? Hintayin kong kumulo. To reach its fastest boiling point, we need to cover, no? Ayan. Sabi nga, no, para madaling kumulo, takpan natin. Siyempre guys, nagsaing na rin tayo, no? Hindi mawawala yung pagsasaing. Yan guys, kumukulo na, pero hintayin natin madurog yung kamatis. Dudurugin natin yan, lumambot at saka natin pipiga-pigain. Pwede nyo na rin hong lagyan ng asin. No? I used to put half tablespoons full ng asin to taste yung every viand na niluluto ko. From there, you can adjust, you can add, or you can diminish, or you can subtract. No? Pwede mong bawasan yung alat yan sa pamagitan ng dagdag ng water kung medyo maalat. Kung matabang, pwede ka na magdagdag dun sa kalahati. So ayan guys, medyo malambot na yung kamatis, no? Na ano na siya. So syempre sa pamagitan ng tinidor, tulungan natin si kalan, para maghiwala yung balat tsaka yung laman. Pwede na natin lagay guys yung niyan, sitaw. Kasi sayang lang no? Yung sitaw ni Kelay. Kasabay to guys nung inadobo na sitaw. Kung maalala nyo na sinawagan ko ng chicken giniling, no? Na medyo duda ako dun sa giniling ng chicken na medyo masyadong pino. Pero ba't ka ako napakasarap. Ganun talaga siguro yung nila. The way ng paggiling nila sa ibang bansa. Kasi frozen yun Nabili ko lang sa So yan na nga. Ilubog natin. Kasi para manigurado tayong lumambot yung sitaw. No? Siyempre, hindi mawawala yan. Bug na rin natin. Siyempre, hindi rin mawawala yan. No? Yan.
Medyo palambutin natin, saka natin pag medyo malambot na yung sitaw, saka natin lagay yung bangus. Kasi pag nilagay natin kagad yung isda dyan guys, matutulog. No? Maya maya pag medyo kumulo na. Siyempre guys, we need to check kung malambot na yung sitaw, no? Kasi mahirap din kumain ng sitaw na makunat. Parang nakakadyahe. No? Hindi pa ganong malambot. Pero by this time, pwede ko nang ilagay itong stock ng pechay. Kasi mahirap din po kasi ano yan. Ilalagay ko sana bukas yan sa buto-buto. Nakikita ko naninilaw na yung ano yung dahon, ng ibang dahon. Kaya inunahan ko na. Ganun gagawin nyo guys pag meron kayong mga gulay na alanganin na. Isipan nyo ng recipe. No? Gaya niya, yung sitaw na yan. Ilang araw na yan. Kaya sabi ko sa inyo, nasisira din po yung gulay sa rep kahit na may refrigerator ka. Kailangan ho kasi ang set point ng isang refrigerator lang is mga positive 7. No? Naglalaro lang po yan sa positive 7. Tapos magka-cut out ng 6.5 o 6. Mamamatay po yung compressor. At tapos magka-cut in po yan pag tumaas na mga 8 to 9. No? Para po hindi masira. Napakahirap pong i-maintain din ng gulay kagaya ng saging. No? Ang saging po sa barko kapag nangitim na po yung balat, ayaw na nila kainin. Gusto nila po yung talagang fresh na fresh. No? Nakukwento ko lang guys. Ayan. Pagkayari po niyan, pag na-reach na po malambot na, saka natin lalagay yung pechay. Kailangan lumambot po yan. So guys, kapag natutusok na po ang sitaw, malambot na po yan, no? Malambot na, no? Kaya pwede nyo na po ilagay yung isda, no? Siya natin ilalagay po ang isda. Huwag nyo rin pong kakalimutang tikman, no? Kung kulang saan, kung kulang sa pagmamahal. Ano po? Dahil po yung mga bata hindi kakain ng isda pag hindi ho masarap. Ayan. Saka po natin ilubog. Ngayon guys, tatakpan po natin yan. Yan. So yan guys, pag kumukulo na at sumusubo na, ibig sabihin malambot na po dyan yung karne, no? Saka natin lalagay itong pechay, no? Sa ibabaw, no? Ayan. Tapos pag sinisipag-sipag kayo, ilubog-lubog nyo rin, eh? Pero kailangan po talaga malubog yan para yung sabaw ba mapalambot siya. Mapapalambot na rin po yan ng steam. Yung steam niya, kaya lang mas maganda mapalambot ng medyo may sabaw para malasa, no? Magpantay. So ayun na guys, thanks for watching. Tayo na lang po natin. Thanks for watching my short videos. At sana may mapulot po kayong magandang idea sa sinasabi ko. Mayroon po kayong konting matutunan. At yun lamang po ang hangad ko, na ang layunin po ng bidyong ito ay maghatid ng tuwa at saya sa mga nunod. Thanks for watching. Mamaya kain na tayo guys, ha. Hey there! Lunch time na guys. Kain na tayo, luto na. Meron tayo ritong pritong bangus. Yan dalawa, sapat na sa akin yan. Okay? Siyempre, yung kanina pinagmamalaki kong sinigang na bangus. Magkaterno po kasi yan, prito at sinigang. Kain na tayo. But before that, let us bow our heads and ask blessings doon sa taas at magpasalamat, no? Heavenly Father, thank you very much for the food that I'm about to receive today. Please sanctify and bless the food, Father God, in order to nourish my earthly human body. Aking Ama, hinihiling ko pong pakibasbasan at gawing banal itong pagkain na nasa harapan ko upang maging kalakasan ng aking lupang katawan at maging kalasag sa anumang karamdaman. In Jesus' name I pray, Amen. Kain na tayo guys. That's for all today. I hope you guys na nagustuhan yung aking short video. But anyway, before I go on further, I would like to extend my innermost gratitude to Leticia Cabangisan Dizon for lighting my small house, no? Na nag-uumpisa pa lang. But fortunately, may mga taong kagaya ninyo na sumusuporta sa akin, and I am willing now to continue my journey.
Nakakatuwa po kasi guys, ang ganyan po nakakatuwa rin. Namin nagtitiwala po sa inyong sa aking maliit na kakayahan. Maraming salamat po. Ma'am Leticia Cabangis Foundation. Shout out po sa inyo sa mga ano po, pakipollow na lang po si Ma'am Leticia Cabangis Foundation. Legit po siya, and legit Resbacker, and legit Tala Sender. So tara guys, kain na tayo. Shoutout nga po pala sa mga followers ko dyan, no? Thank you very much for supporting Kuya Daniel. And I promise I do my best to produce a quality and good video for you guys. Thanks for watching. See you on my next video. Rock and roll. Babush. Sarap guys, grabe. Kumain na kayo guys. Sarap. Grabe. Paborito ng anak to guys. Itong prito na to, yung kinakain niya rito, belly. Ako rin belly, masarap. Makita. Kain na tayo. Meron pa akong pamutat dito, mangga. Bigay ni Mrs. Sarap. Bumoto na ba kayo? Daming tao sa presinto guys. Ang mahirap doon, yung sabay-sabay kayong uutot, no? Grabe, hirap. Kain na tayo, sarap. Wala nga libre pa kape doon magkakape sana ako. Pero kung may libre kape, sigurado number 1 na naman doon si Daniel. Sarap. May pahabol pa rito guys. Early bird, yung unang makatapos po ng pagboto. Sasadya lang po kayo dun sa designated places, no? Sa proper destination. Dun lang po kayo. Makakatanggap pa rin po kayo ng sobre. Yun ang tinatawag na, no? The last shock, no? The last impact. Meron, guys. Kaya siyempre, sa aming mahihirap, masaya na kami dun kahit kukunti. Yung pera nandiyan lang yan, nasa tabi, no? Makikitain mo yan, Ang nakakatawa dun, yung parang meron kang inaasahan na kukunin, makikigulo ka, makikisaya. Yung tao, no? Patuwaan, pasiyan, hindi naman nila alam kung sinong binoto mo. Yung balota na lang po magpapasya dyan. So tara, thanks for watching. Kain na tayo, kumain na kayo, alas 12 na. Sarap. Thanks for watching.